Annyeong guys, Chef Belgium here. For today's video, samahan nyo ako dito sa may Gyeongsan Traditional Market. So bali dito to sa may Gyeong District, sa may Incheon City. So sa market na to, maraming mabibili dito na mga prutas, seafoods, mga Korean condiments, mga damit. So yung mga typical na makikita sa isang Korean public market. So meron din dito mga street foods. Ayan. Actually, isa sa mga famous na dinedayo kapag pupunta sa mga public market na ganito, aside from mga mura na yung mga paninda dito compare sa mga malalaking groceries at malalaking malls dito sa Korea kagaya ng mga E-Mart, which is yung typical na bilihan ng mga tao dito. So dito sa mga public market na dot, di hamak na mas mura yung mga mabibili ng mga pagkain at mga authentic at talagang masasarap. So kaya yung mga pupuntang tao dito, minsan ang punta nila dito is para maghanap lang ng mga makakain. Dahil talaga namang masasarap yung mga food na tinda nila dito, especially yung mga street foods, yung mga maliliit na restaurants dito, yun talaga yung mga isa sa mga dinadayo rin. Kaya naman every weekend lalo, dinadagsa rin to ng mga local na Koreano. At punta nga pala ako dito kasi weekend ngayon. Mamimili ako ng mga lulutuin natin para sa dinner, para medyo special naman yung ating kainin. At isa pa, mamimili rin ako ng mga prutas dito kasi winter ngayon sa Korea at talagang napakamahal ng mga prutas ngayon. So dito sa market, medyo makakatipid tayo. Ngayon na talaga namang gutom na ako, kaya naman naghahanap rin ako ng mga kainan dito ng masarap. So masarap ngayon humigop ng mainit na sabaw. So hanap tayo ng mga makakainan. Ayun, at may nagtitinda rin pala ng hotdog. So mamaya babalikan ko yan. Kakain muna ako ng tanghalian kasi yan yung pinaka-paborito kong mga street food dito sa Korea. Medyo matamis kasi yan, kaya masarap yan after natin kumain. At ito parang gusto ko rin bumili nito, yung mga iba't ibang grains tsaka beans. Yan kasi yung mga laging hinahalo ng mga Koreano kapag nagsasaing, kaya hindi lang puro kanin yung pinakain. So makakatipid, diba? But yeah, sa Pilipinas hindi natin gawin yan. Yung haluan natin yung sinaing natin na kanin ng mga iba't ibang grains at saka mga beans, no? Ayun, wow, yung famous din na street foods, yung mga fried chicken ng Korea, no? Yung talaga mga crispy, tapos may mga sauce pa, diba? Sikat nga ito sa Pilipinas, yung mga Korean fried chicken. Ayun, at mayroon tayong nakita ditong sundae-cook. So sabaw to mga guys. Pasok tayo. Ayan yung sundae, yung blood sausage. Yung sundae-cook mga guys, bali blood sausage to na may sabaw. So na may halo-halo rin yung mga mukha ng baboy, mga atay, ganon. Pero ang pinaka main ingredient nito is yung blood sausage na may noodles. So ayan, tag 8,000 won lang siya at marami siyang mga side dishes kagaya ng kimchi, dalawang klase ng kimchi, meron din alamang. Ayan, so si-serve siya sa inyo dito sa parang palayok nila. Yung tawag dito is tteokbokki. So kaya mainit yan habang kumakain kayo. Talagang dahan-dahan lang sa pagkain kasi mapapaso talaga kayo, sobrang init nito. So yung kagandahan dito guys, kasi mainit mo siyang kakainin hanggat sa maubos mo siya dahil sa palayok na yan. So ito, lalagyan natin siya ng yung pampaalat niya, yung alamang. So dito sa Korea guys, gamit na gamit din yung mga alamang dito. Hindi lang sa Pinas yung merong alamang, dito rin merong alamang. Ayan, so grabe, ang sarap. Unang tikim pa lang, alam ko na masarap talaga. At saka mas masarap siya pag dito talaga sa palengke kumpara sa mga ganitong lugar, mga restaurant sa labas. Mas masarap talaga sa palengke. So yung mga kimchi na yan guys, yung mga side dish na yan, refillable yan hanggat
hanggat gusto mo kumain ng kumain yan, walang problema. Refill ka na ng refill dyan. Yung kanin hindi yan refill, pero yung kanin mura lang, tag 1,001 lang or 50 pesos ganun sa atin. Ayan, napakasarap ng mga kimchi na yan, bagong gawa yan. Syempre may sili tsaka may bawang dyan, at meron doenjang ng kulay brown na yan. Grabe, ang sarap talaga ng sundigok na to. 10 out of 10 to. Ngayon lang ako nakatikim ng ganito kasarap. Grabe, babalikan ko to pag sunod na pagpunta ko dito. So ayan, busog na tayo at iikot-ikot ako dito para mamili na ng mga kakailanganin ko. So bibili ako ng hipon, ng seafood, so ng tok, rice cake, ganon, especially prutas, para makauwi na tayo. Rubuhan saya? Ayan, may mga bagong luto ditong mga tofu. Dito sa mga palengke, yung mga tofu dito bagong luto talaga. At pwede ka rin guys bumili dito ng pangtaho. Ayan, yung nasa plastic na yon, pwedeng pangtaho yun, yung tofu na yon. At ito, mayroon din dito yung sikat na street food ngayon sa Pilipinas, yung tteokbokki. At ito, mayroon din ditong tok. So bibili ako ng tok kasi araw yata ng mga tok ngayon, kaya ang daming benta ng mga tok ngayon. So rice cake to mga guys, parang mga sapin-sapin sa atin pero mas matigas siya. Tapos may mga beans din, may mga gulay. Hindi, yung mga kalabasa. Tapos ito may beans yan, ang sarap niya. Hindi siya masyadong matamis. Hindi ko ako yun, hindi ko to. So ito mga adjushin na to na kanina nyo pa nakikita, yung mga yan, naglalaro yan mga yan, mga nagsusugal yata yan. So ito guys, yung hot dog yan, pinalikan ko na kasi paborito ko to sa lahat ng mga street food. So bali rice cake siya. Hindi naman rice cake, yung rice flour tapos pinirito, tapos mayroon mga laman sa loob yan na mga mix ng mga nuts, ganon, yung mga matamis, cinnamon, ganyan nagkakaramela siya sa loob. Ang sarap nito guys. Kung mapunta kayo sa Korea, tikman nyo yan. Ang grabe, ang sarap. Syempre hindi mawawala kimchi. And ito guys, yung mga anak ko mahilig kumain nito, yung sea squirt na yan. So bali pag kinain mo yan, parang sashimi, sariwa mo siyang kakainin. At ang langsa niyan, ewan ko ba kung bakit mga Koreano gustong kumain nito, pero ako ayaw kong kumain ito kasi nga ang langsa, parang kumain ka sa dagat talaga. So ayan, ganyan lang siya guys. So 10,000 won yan, isang basket. So mura na. Kung sa labas yan, hindi mo ibili ng ganyan, doble yung presyo niyan. At ayun na nga, medyo mura dito yung mga prutas, yung strawberry na yun 8,000, pero sa labas yan mga nasa 10,000, 15,000 na yung ganyang karami. So mahal talaga ng prutas dito sa Korea, at saka iilan lang, hindi masyadong marami. Hindi kagaya sa Pilipinas na sobrang dami. At ito meron din dito na kampanya, sabi sikat daw to na futbolista. So medyo may edad na rin to, pero yan yung pinakasikat na football player. Tumatakbo siya ng mayor ng Incheon. Ewan ko kung mayor o governor, pero mayor lang yata. Ayan, bumili na rin ako dito ng shrimp. Gagawa ko ng butter garlic shrimp mamaya. And nag-crave din ako sa tinolang halaan. Sayang walang tahong ako nakita, kaya itong halaan na lang ang bibilin ko. At ito, bibili na ako ng strawberry. Ang mura lang niya, 8,000 yun. Paborito kasi ito ng mga anak ko. And ito, bibili rin ako ng grapes. And sariwang-sariwa niya, matigas pa, malutong. So ayan, uwi na tayo para magluto. Ayan, ito na yung ating mga clam or yung halaan, di ba, ang lalaki. Ang mura lang nito.
dalawang takal tag 6,000. So ito, lalagay muna natin siya ng asin at tatakpan natin siya ng plastic na itim, dapat madilim para iluluwa na yung mga buha-buhangin. So gaganyanin muna natin na for at least 30 minutes para malinis natin kakainin. And then magtutusta na ako dito ng bawang para sa ating butter garlic shrimp. Kung gusto niyo ng full recipe nito, meron akong na-upload na nito few weeks ago. Tignan nyo na lang, medyo kakaiba to kasi lalagyan ko to ng mamasitas mixture, yung pampalabok, para mas malasa, mas saucy yung ating butter garlic shrimp. So actually mas masarap yung sa butter garlic shrimp at saka hindi siya mamantika kung purong butter yung gagamitin natin. Ayan, nilagay ko na yung mixture. Ayan, tignan nyo naman. Kung gusto nyo ng full recipe niyan, meron akong video nito nasa playlist ko. Tignan nyo na lang. So ito na, ready na yung ating tinola. Pinakuluan ko na dyan yung tangla, dinamihan ko yan, tapos bawang. Yan lang, simple lang. Kunin lang natin yung lasa niyan at saka lagyan natin ng konting gulay gaya ng bok choy. So ayan, ready na yung ating dinner. Meron na yung nabiling sashimi, yung halaan. And again guys, thank you for watching my vlog. See you again on my next video. Annyeong!